tinampo na rurumpag. Oo. Nahihiling may gabos ang nangyayari sa Catanduanes through social media. Yeah. And good thing kasi nagbisita na so Assistant Regional Director Kasusarong Aldao dyan sa San Miguel and pasiring dyan sa may Viga to Virac area kasi permi yan na prakasado sa kada bis na minaura. Yes. Iyo. Diyan sa may parting summit to Biga, ano? Kaya kan na-interview to si Governor last week, di ba, the same Saturday. Sabi ko, ano daw kung nagburberisita lamang ang mga nasa maintenance division kan DPWH. Kung dahil pa magsumbong, dahil mahiro. Yeah, oo. Di ba may maintenance nga, di ba? Maintenance division. Dapat kaya maintain sa mga daga. Kung may reklamo, saka lang ma-asumir. Ang gapos mo niyan, Sir Perch, gapos iguan ng maintenance pera sa DPWH. At yung Provincial Engineering Office, kung ipag follow up, gaywas. So, kaming mga senior, kaming mga maintenance, mantener, sustainer. Disponer. Ayan, tuloy yan. Disponer. Mantener, sustainer, disponer. Ayan, tuluman sa na yan. Ang buhay, primero, tanganin na magkaigwa, igwaning pang mintinar, dapat maghigos. Yes. Kung dahil higos, dahil pang mantinir. No? Correct. Di magdisponer. Then, ano pa sa nir? Mantinir, disponer, sustainer. Yan ang ma-maintain. Saro yan sa pinaka-masakit tabi, Attorney Dex. Itong mantinir. Mantinir, oo. Parehas yung mga nasa politiko ngunyan. Ngunyan popular ka. Pero dahil mo maaraman kung ikapirang minuto, araw ki Congressman Bong Sontay. Na one time lang duman sa Committee on Justice. Yes. Ngunyan, nakatakot na ang epekto ng social media. Ngayon, merong pasabog gabos in 3 days, 1 week. Matindi, no? Duman, pag-istoryanta muna dyan sa impeachment proceedings, sabi Attorney Dex, no? Kasi, actually, long and overdue na ini na impeachment, kasi last year pa, kaya lang, sa intervention kan Supreme Court, na-invalidate. So, primerong impeachment proceedings. No? So, yes, back to square one. And duman sa decision kan Supreme Court, pinaglinaw duman na dahil paning merito na pinagdiskasinda. Kundi sa proseso lang. Kaya mali sa pagkataram kong iba na ngaya impeachment na naman. Ngaya luma na ngaya ang mga ebidensya, sabi ni Congressman Puno. Dahil ang bagong ebidensya. Na dahil pa man ngayon nagkaigunin pagdangog, no? Pero so ang nangyari, nag-desisyon na ang House panel ng sufficiency in form and in substance. After that, nag-issue na ng notice ang committee na kay Sara, kay BP, na to file her responsive pleading within 10 days from notice. So ang gustong sabihin, biya pasimbag na si BP Sara duman sa complaint sa inya na sufficient in form and substance 10 days, calendar days. 10 calendar days. After calendar 10, pagsimbag niya, siyempre, yung mga lawyers niya, ready na rin. In fact, sa hiling ko, naka-ready na rin. Tabi ka monitor ninda ka, boss. Then after 10 days, ang mga complainants, iguaning 10 days man, same period, to file a reply o simbag, duman sa simbag. Tapos, kung gusto maning
ni BP Sara, pwede man siya mag-file ng rejoinder. Rejoinder. Simbag sa simbag duman sa simbag. Simbagan. Simbagang porsyon. So yan ang pagkataram kan Supreme Court na igwaning due process. Due process, exchange of pleadings. At ma-submit man si Sara ng ebidensya na i-refute niya yung mga na-approve na sufficient form and substance na third and fourth impeachment complaints. Yun. So, mahiling taman ang simbag ni BP Sara. Yeah. Yun tabi ang attorney, so naging naging desisyon kan Supreme Court na dapat tawanin na pagsimbag. So lado kasi sa nakalipas na iman yung pinagpasimbag, ano? Dahil pinasimbag ang diniretso na dagos ninda from Congress to the Senate. Kasi duman sa interpretation na sa Constitution, pag nakakuha na ng 1/3 kan members ng House, so considered na articles of impeachment. Yes, correct. Oo. Kaya lang ito pinaglinaw. Biga observe ang due process at sabi kang committee, this is also the time na matawan man ng pagsimbag si BP Sara. So after that, maghihiring yung committee. May parang hearing pa sila, no? Nag-hearing pa. I-present na ng complainant yung talagang mga ebidensya nila. Tapos, di ba maning right si Sara na lawyers niya o kung siya mismo simbagon. Then after that, the committee will now decide and may 60 days inda na magdesisyon kung ipasa sa plenary or i-dismiss ang case. Yun. And clear lang, there's a difference between calendar days. Calendar days sa pag-file ng answer. Pero pag yung 60 days, ang sabi ni Chairman Luistro, session days. So lininaw nila yan. Tapos ang sabi nabasa ko sa social media na maski na recess ang Congress, the committee will still continue hearing the case. So yun. So ang sa Congress recess kung sa eskwelahan guwang recess starting March 18 hanggang May 3. So general day ng laog ang Congress March 18 to May 3. Pero sabi ni Congressman Luistro, the Committee on Justice will continue hearing the case. So yan, let's see kung anong mangyayari dyan. At least madadangog taman ang simbag ni BP Sara. Yes. And magayon kasi kumbaga ma-determine so committee based naman sa merits and based naman sa kasimbagan. Although may mga presumption kita, pero at least ini parang breakthrough kasi bago ini na sitwasyon kumpara sa nakalipas sa mga impeachment proceedings. Correct. Expectedly, ang simbag dyan ni Sara, hindi siya nag-commit ng culpable violation of the Constitution, hindi siya nag-commit ng bribery, hindi siya nag-commit ng graft and corruption, and high other crimes. Yun. Ngunyan, Sir Purge, inilang for purposes of academic discussion. Hanap ko ang Tagalog kaining Article 11, Accountability of Public Officers. Sabi niya baga din
Section 1, public office is a public trust. Yun ang biga iliwayan na provision, interpretation. Yung trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency, and act with patriotism and justice, and lead modest lives. Okay. Igawa ko na yung kopya ng Constitution sa Tagalog. Aha. Ngayon ang applicable Translation. dyan sa actuation ni Suntay, ni Congressman Suntay. Yun. Sa Section 1, kung tatagalogon, ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ayan. Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan ay kailangang mamalaging nananagutan sa mga taong bayan. Aha. Maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan at kahusayan, manuparan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan, at mamuhay ng buong kapakumbabaan. Ba? Yun. Kapakumbabaan. So, sa mga Yun ang mga Tagalog. local officials, dapat permiso ng humble and yung hindi mapagmataas, nagpapakumbaba. Correct. Kasi duman Sa yan tabi, Tagalog, ano ito? sabi ko, Pinakamataas na pakundangan. Ano yung pinakamataas na pakundangan? highest degree of yung Responsibility. kumbaga, so sa imong paghiling duman sa trust kang tao, dapat pighiling yun na yan ang pinaka, di ba? So sovereign power of the people based naman sa article na ang sovereignty resides in the people, in all government authorities. Yes. Emanates from the people itself. Correct. Oo. So yan ang i-interpret kang house, kang gabos kita manungod sa accountability ng public officers. Yeah. Diyan din na papasok yung issue ninda kay BP Sara, issue kay Congressman Suntay at gabos na nangyayari sa executive, legislative, and Supreme Court. Tapos, dahil ang bigahoyunan ta impeachment, Tagalogon taman So, kung ano impeachment. yung grounds. Yeah. Diba? Anong yun, impeachment grounds? Grounds. Sabi ng Section 2 ng Article 11, ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang mga maestrado ng kataas-taasang hukuman, ang mga kagawad ng Komisyong Konstitusyonal, at ang ombudsman ay maaring alisin. Ito yung word. Alisin Maaring alisin. sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment at pagkahatol, dapat may hatol doon sa ito na, culpable violation ng Constitution. Ang Tagalog pa yan tandisang paglabag sa Constitution. Tandisang, parang tahasan. Tandisang paglabag sa Constitution. Ibig sabihin, nag-research ako, yung intentional na paglabag sa Constitution. Yung tawag noon, culpable violation of the Constitution. O, treason, pagtataksil, pagpapasuhol, bribery. Diyan ba sa nangyari kay BP Sara, sinuhulan ba siya? Ayan. Igod mo na Parang mga... ang allegation, siyang nanuhul eh. may allegation doon. May allegation na nanuhol si Vice President duman sa mga official ng DepEd, empleyado ng DepEd na may sobre. Kaya lang ang hapot dyan tabi, Yes. attorney,
personal ba na tinaon ni Vice President? Anong connection kung paano i-connect kay Vice President? Kung si Vice President ang nagtao, baka ibang persona, Correct. Oo. ibang empleyado ang nagtao, dapat may connect direkta kay Vice President. Kung talagang siya ang Yes. nagsugo o kung nagtao siya personal. Yes, ang basa ko sa Constitution ng bribery, siya dapat, si BP Sara ang Ang nagtao. sinuhulan. Hindi. Yeah. Yung Pagpapasuhol, dapat siyang sinuhulan. Pwede either or siguro yan, Tabi Attorney, kasi di ba bribery, sunanuhol, Buda, kasi kung sinuhulan as public official, sinuhulan nanuhol, reciprocal siguro, whether nanuhol ka o kay sinuhulan, kunyan yon, kabali dyan, Tabi Attorney. Sa bribery. Yan ang i-determine kang House Committee kung sa award na bribery. Diba? Kung Kasi kung may ang nanuhol si BP o siyang sinuhulan. Yes. Okay, yung sunod, graft and corruption. Graft and corruption. Meron bang yung graft, yung ano ba yun? Graft and corruption, nandyan din yung suhulan, di ba? Graft. At iba pang mabibigat na krimen. High crimes, other high crimes. Other crimes or pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan. Yun ang i-determine ng Committee on Justice kung si Sara ay may tandisang paglabag sa Constitution, pagtataksil, yung pagtataksil treason sa ano to, sa in case of war. Pagpapasuhol, sinuhulan ba siya o nanuhol yung ba siya? DepEd Secretary siya nanuhol. Pero may Graft magayon and na corruption. may magayon na version naman si Congressman Rufus Rodriguez. Correct. During the time. Ano tayo sa pagiling mo, Attorney? Kasi sabi niya, yung act during the incumbency as a secretary of DepEd, hindi daw yan act of the as mandated duman sa as Vice President. So ba kung ngayang impeachable yun? Kasi ang pinag-determine na impeachable officials, ang Presidente, Vice President, Supreme Court, Justices, Ombudsman, Constitutional Commission, di man nagkakabaling yung Secretary ng DepEd or any Secretary to that effect. Ano tabi ang sa imo dyan na opinion? Actually, may punto doon si Congressman Rufus kasi sa BP Sara, although Vice President siya, she was appointed as Secretary At the of same time. Education. And as Secretary of Education, ang determination kang liability niya ay bilang cabinet member. Administrative. Di ba? Pag cabinet member, ang ini-invoke ni Rufus, yung Administrative Code of the Philippines. So, pag considered ka as member siya doon ng cabinet. Pag cabinet, that is executive function. Alter ego So, of the President. pag executive function, under ka sa presidente, di ba? Kasi cabinet ka. So, alter ego ka. O, as if you are also the president. Alter ego ka. Ang biyabuta alter ego. Ang gabos na gibo ng vice presidente as cabinet member ay gibo ng presidente. Diba? So actually, nasa Article 7 under Executive Department, Section 3, Paragraph 2, the Vice President may be appointed as member of the Cabinet. May be appointed. So in-appoint siya, di ba? So pag sinabing maybe, ang sabi ni- parang may discretion kung siya appoint to the Yes, actually in-appoint. Now, if you're a member of the Cabinet, ang biga-invoke ni
Congressman Rufus is yung ano ba to? Executive Order 292 ba yun? Pag-research ko, Administrative Code of the Philippines yun. So sa Administrative Code of the Philippines, ang liability will be covered by sa Executive Department, Commission on Audit, di ba? Auditing ka ng Commission on Audit. Oo, so under the Constitution, ang may jurisdiction sa executive kung may problema or mayroong paglabag ng executive action is the Commission on Audit. So, tingnan natin yung duties and function. Sabi ng paragraph 2 ng section 2 ng Commission on Audit under sa articles of constitutional bodies, the Commission on Audit shall have exclusive authority to define the scope of its audit and examination, including those of prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Di ba? Di ba mayroong COA audit? May co-audit. Tapos may notice lapse. Tapos inappeal ni VP Sara sa Commission on Audit proper. So kung hindi final yon, sa tuyang experience, hindi nagiging liable ang isang executive employee. Kung So yan ang final contention na ni resolution. Rufus na DepEd Secretary siya noon yung kinumit. So ang may jurisdiction COA. Now ang hapon, is that an impeachable offense? Yan naman ang itatakil ninda kasi sabi ni Rufus, iba yung grounds sa pagka-Vice President, iba yung grounds as Secretary. DepEd Secretary. Man ni Congressman Abante, pareho nga yan. The public officer. Sabi ni Congressman Nabante, actually, ang pinaka-logical example, duwang kamot mo pero sarong tawo. Correct. Para rin sa ano yan, Sir Ferg. Pag corporate officer ka ng sarong corporation, iba ang liability mo as corporate officer, iba man yung liability mo as personal. So the acts of the corporation is different from your personal liability. Separate and distinct. Actually, yan ang nahiling ninda kay Saldico, di ba? Si Saldico, previously, corporate officer, kadsa dili ning Sandwest, nag-divest na siya, mag-congressman siya, hanggang, nagkagulo na. Kinasuhan siya as beneficial owner ning korporasyon. So, yun lang ang basihan. Although nag-divest na siya, pero nagiging beneficiary siya kay itong kita kan Sunwest. Kang korporasyon. Kan Sunwest. Ngunyan, nagwa kami nimbiapod sa principle sa corporation law. The actuations of the board in their corporate capacity, hindi damay ang dating owner. So, diyan nila nakitang kung paano i-down si Saldico. Pero garon day pig example naman ni attorney ni Congressman Rufus Rodriguez. Magayon ko tayong example yon regarding sa corporate na separate and distinct. So official, di man sa personality liability, di ba?
Pero dito kunya na, dito na invoke ni ni Rodriguez Pwede ko ta na. Sa Yes, ang corporate. may biapod kami kaan, Aha. ipahiling mo na general principle, the actuations of the corporate officers or the corporation itself is distinct and separate from the personality of the corporate officer. Kagaya nung nangyari dyan sa COMELEC, di ba? Nag-contribution si Lubiano, Okay. yung corporation niya, kay Senator. Escudero, kay Senator Escudero. Ang sabi ng COMELEC, iba yung contribution ng corporation kaysa personal Sa personal. contribution ng personal. So ang apod may kaan, kami dyan na principle, dapat you have to may apod kaming veil of Piercing the veil. corporate identity. Dapat ipatunay mo na maski ka incorporator or director ng corporation, igwa ka ning kasayaan duman sa corporation na you may be held liable personally. Kung ginamit niya, kumbaga ginamit niya sa corporation, at ang gani maka-benefit siya in favor for personal gain. Correct. Oo. Kaya In lang, fact, yan naman ang issue na dapat na i-settle ng korte na sa nasa korte. Pero Kung may liability ba si Saldico doon sa nangyari yun. Diba kay Saldi ko yun? Alagad, diba ang question ko niyan, diyan kay VP Sara, actually, may mga nag-rason man duman ng mga sa committee na di man pwedeng i-separate yung sayang ginibo sa Vice President. Well, in fact, duman sa Constitution nakalagay na concurrent, pwedeng ilaag sa Vice President dahil ng confirmation sa Commission on Appointments. Commission on Appointments. Kasi nakalagay duman sa Vice President na may be appointed as Secretary without any confirmation dyan sa Commission on Appointments. Meaning, dahil Vice President. Correct. Oo. So kung bako siyang Vice President, maagi siya sa confirmation nin Commission on Appointments. Kasi executive yun Yun ang exception na agi sa Commission on Appointments. Kasi Vice President siya Exception to the rule. Ayan ang question na isi-settle dyan sa committee. Kung yung may separation, yung exercise of powers as Vice President, executive din yun. And as power or exercise of powers in relation to office as Secretary of DepEd. Yun ang mga issue na dapat isettle. Kaya lang, pigburutuhan na So ba ang ito na hapot, kung sa 54? Tagalog, yung ginibo ba ni Sara para ang tao ang mag-judge. Ang sabi nila, pagkahatol sa tandisang paglabag sa konstitusyon, Tandisang? culpable violation of the constitution, pagpapasuhol. Hindi naman nakalagay sa constitution na nanuhol. Baka pwedeng pumasok sa graft and corruption. Kasi dyan sa graft and corruption, may direct bribery and indirect bribery. Yes. At iba pang mabibigat na krimen at pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan. Yan ang dapat i-determine ng Senado, ng Congress, at eventually sa Supreme Court. Pero attorney, di ba yung halimbawa may masuhol naman sa public official? Di ba may other case din na anong tawag ito? Halimbawa susuhulan mo sa public official. Halimbawa si Vice President Sara susuhulan nin other official para mag-perform in function. Anong tawag ito? Corruption of public officials? Corruption of public official. At
direct bribery ang alam ko diyan. Corruption of public official. Ibig So sabihin, pag siya ang sinuhulan mo, direct bribery. Pag yan ang gusto ng constitution. Nagpasuhol si Sara. nagpasuhol. Humingi siya ng suhulan. Di ba? Yun ang dapat i-determine Anyway, ng committee. Anyway, tabi attorney, na-determine na ninda primero sa form and substance. Ngunyan, dumana sa merit of the Substance, case. okay. Sa merito na sinda. Naman sa hearings, ilalatag na otro. Ma-provide na ni mga ebidensya. Duman sa mga akusasyon si Vice President Sara. Oo. Siyempre, may ebidensya. 10 days. May So, attachment. attachment. Hinapot duman sa unexplained wealth. Meron bang attachment? Wala daw. So, ang So, pinagbasihan yan ang mga issues na data man biga prejudge, biga explain talang sa tao na yan ang itatakel. Kasi kung titingnan mo yung grounds, culpable violation of the Constitution due to the assassination plot. Di ba? Nagbanta si Sara. Pag ako pinagadaan, naka-ready na yung may pig-hire na siyang assassin. pagadan man. So, nagpagadan sa ko. Ang tawag nila kaanda, sedition, subversion, of constitutional order. Ang tawag sa betrayal of public trust and graft on corruption, misuse and malversation of confidential funds. Ang argumento naman ni Congressman Rupos, Sara is not an accountable officer. Ganda mo yung punto? Hello? Ang sabi ni Rodriguez, bako accountable si Sara, si Vice President. Si BP. Kasi may enumerated person na accountable. Yes, ang mga accountable, treasurer, so kakapot ng imo. Si sayang ang imo sa probinsya. Provincial Treasurer's Office. Treasurer. Treasurer. Pag ang misuse, kung ginasto kang accountable officer o minalverse niya yung imo ng gobyerno to his personal gain napunta sa inya. Yan ang malversation, di ba? Ang hapot, yung nawawayang confidential funds, napunta ba sa bulsa ni BP Sara? Anyway, so malversation naman, ang sabi ng ibang congressman. Unauthorized, nag-disburse na si Sara, another graft and corruption, nag-disburse na si Sara ng public funds to unauthorized recipients. Ito yung piatos, etc. So, pig-divert. Is that an impeachable offense? Pig-divert so funds Na under the rules, original allocation. ginastos na unconfidential, yung confidential funds, pinatao sa unauthorized recipients. Sa confidential funds, kaya nga ang confidential general rule, hindi mo biga reveal surat ang biga reveal, kaya nga confidential. Yan naman ang i-determine, unauthorized. Doon naman sa bribery sa DepEd, bribed ni Sara so mga DepEd official through monetary gifts. Is that an impeachable offense? Siyang nanao. Okay? Ang unexplained wealth sa SALN, bank records. Ang hapot ni Sara, unexplained. Inexplain niya ba yung wealth niya sa SALN? Ang hapot, kung anong naiduman, dapat ipunto ng
complainants Oho. na nag-increase. Bakit nag-increase? Ano ngayon yung relasyon kung unexplained yun? Mhm. Ang biapon na unexplained wealth, dahil sasalin mo, pero kadakoy mong hayong, kadakoy mong kotse, kadakoy mo ng eroplano, Oho. na dahil mo pig-reflect Sa sala. sasalin, di ba? Statement of Oh, asset yun. and liabilities Tapos yung- and net worth. O, kaya, di ba, sa pag public officer ka, Mhm. siyempre igwa kang sweldo. Yes. Oh, pag sa next year, siyempre mataas ang sa imong wealth. Mhm. Oh, ang mahirap kung gwa kang sweldo, nagbaba yung salin mo. But sabi yung pigparapan na usa Kunya, na. ang pighapot, kung paano nga ako nakakaigo ng unexplained wealth. Aha. Oh, so yan naman ang dapat patunayan ng complainant. Plus Yes. Mm. yung bank records. Oh, ang hapot can the Committee on Justice require the AMLAC to reveal the bank records of Sara, Aha. di ba? Yeah, kaya lang sa Sa impeachment, SALN, sa impeachment tabi attorney, no holds barred. Waive sa mga yes, sabi naman ng sabi naman ni Luistro, siya lang ang gatayama, bakong buong committee. aha. Kung pwede daang i-check ang bank record. Under the law, igwa kita niya pod na secrecy law. Na dahil mo saan hilingon ang records, bank records ning sa yung empleyado, sa yung personal na tao, except during the impeachment. And General rule yan. Pero siyempre, they pwede buksan grounds. tabi attorney, pero kung may consent yung persona, pwede. Dae. Under the rules, maski daing consent ang persona, kung igong case, pwedeng pabuksan ng impeachment court. Or korte na igong legal basis. Pero general rule, they pwede because of bank secrecy, they pwedeng buksan ang bangko, Correct. account ning sa ron persona, kundi ning consent sa owner. Pero Yes, another one, yan ang general rule. exception to the exception, except, di ba, yung exception, Impeachment. except kung may consent sa owner. Exception to the Yes, sa bank depositor. exception to the exception, habo kan owner pero subject for impeachment. O di siya maginibo. So, pag biga-impeach ka, kung biga-impeach ka, kagaya kay Sara, pwedeng orderan ang bangko na i-reveal. Yeah. Okay. Nangyari tabian kung re-reviewon tayong impeachment. Yung impeachment kay Justice, sino ba yun? Corona. Kay Justice Corona. Renato Corona. Oh. Renato Corona. Iguaning sa yung congressman, nagluwas ning papeles na nakuha niya da sa gate. Linda, so mga records kang imo ni Corona. Oh, di ba? Naging issue yun doon. Nahiling ning ning impeachment. Sabi mga yang imo ni Corona is na daipigkahang sa SALN. Lalo na yung mga dollars niya. Yan. Another issue na naman na dapat itackle kang Committee on Justice and ng Senate. So, may jurisprudence na dyan eh. And duman na convict actually si Renato Corona, Chief Justice, Duman siya na-convict. dahil duman sa SALN. Dahil niya reveal so dollars niya. Pero may limitation din, di ba, sa Foreign Currency Act. Na dahil basta pwedeng hilingon. Kaya lang impeachment na paano parang wave na gabos. Pag impeachment namin na trabaho. Pero
ang nakauyam doon, siyempre mga responsible na tayo. Yung bangko, nilik din ang bangko. Kaya di ka na nakasiguro minsan sa bangko na ilik ang sa imong Account. ang accounts mo. So, dahil ng secrecy law. Although, di ba, sa policy ng bangko, kasi highest level ang pagtiwala dyan, ang pigapod na fiduciary na dahil dapat Yes, i-reveal. may trust and confidence. Oo. Oo. Dapat any employee So, gustong ng bangko dahil pwedeng sa i-reveal. Gustong sabihin, maski ang deposito sa bangko, 20 mil, pag i-order ng impeachment court, ihilingon kung public officer ka, sa inhari, so 20 mil. Yeah. Ano yun, sa sweldo. O, siyempre, yung kay Sara naman, paglagay niya sa SALN, pag kaming mga lawyers gatuwang sa pag-prepare ng SALN, sa inhari, imong pig, kuha mo, o i-declare mo. Siyempre, may resibo yun. Ari yan sa sweldo ko. Akong sweldo as Vice President na kaini. O, 400,000. 400,000 per month. ebidensya. O, kaya, siyempre, natural, ma-increase. O, tapos, kung dahil kang binayada na utang, di ma-reflect yun sa increase mo ng salary. Di ba? So, nakangayas. Ngayata naghayang kaw. So, sa imong income, siyempre ka trabaho. So, Diba? may ang burden Bakong kaya, every year, ang burden, nasa lado kan mga gakusar. Ano mga ebidensya ipapahiling Correct. para magkaigwanin determination kung may ibang source or may ibang detalye duman sa sayang pinagdetalye sa SALN. So, yes, ang sasalin kung aanon tatabi, Sir Perch, yan ang biapod na explained wealth. yeah. Di ba? Kasi nilatag mo yung lahat ng wealth mo. Ang unexplained wealth, kung ang asawo or ang sarong public officer, dahil niya so mga hayong na iba, so mga ari-arian niya sa abroad, dahil niya pig declare, tapos pig pangayan niya pa sa iba. Yun. Oh, yan ang biapod na unexplained wealth. Buda, so sweldo niya, pag kinompare mo duman sa capability niya na mag-acquire ng properties, bakong malinaw, bakit ang dami mong bahay, ang dami mong ari-arian, mong lancha, ang dami mong eroplano, na ang sweldo mo man sa na-month is 300,000 as a congressman. Oh, di ba? Yan ang may apod na unexplained wealth. Unexplained wealth. So, yan ang magayon na... Unexplained. Pero kung totoo son, ang SALN, explained wealth yan kasi nilalatag mo lahat eh. Kaya lang, ang question naman, Tama. so dahil pinaglagay. Kasi, alimbawa, may mga nakuang properties and well-known na sa iya ini, pero dahil pig-reveal or pinag-declare sa SALN, duman, so discrepancy duman, yung magiging base ng reklamo. Correct. Oh, siyempre, igwa man ning baga prepare ning SALN baga compute mo man sa sweldo mo. Kung pilang sweldo ko ngunyan, kung anong day ko nagasto, anong savings ko. Ang unexplained wealth, sa kuyang pagkaintindi, so day mo kinahangduman. Yeah. Oh, di ba? Kaya sabi man ni kasusarong Congressman De Lima, dito sa complaint sa unexplained wealth, may ebidensya ka ba? Wala. Or may attachment ka? Wala. Oh, yan naman ang i-determine sa committee. Oh. And So, ganun pa rin. magiging May due sistema, process, etc. Attorney, ang magiging sistema pa lang kini, so parang prosecutors in this time sa fiscal's office na ma-determine so committee, papasimbagon both sides para mahiling kung may merito and pwedeng i-elevate sa lado kang plenary or elevate sa lado kang Senado for trial.
Yes, ang ano lang diyan, kung diyan sa committee, ang kaipuhan lang na boto kung may probable cause is 28 votes 28. Kasi 55 sila. ng congressman. Kasi ano sila, 54, 55. including ex officio. So ano lang yan, Sir Ferd, simple majority. Simple majority. Pero ngunya sa determination in form and substance, ikaw na nagboto ng 54/1. 54. 54. Oo. So, sa hiling mo tabi, attorney, 54 plus ang nagkontra si Congressman Suntay. Suntay. Oo. And, Okay. and So anyway, very easy yung probable cause, 28 votes. Ganyan. Simple majority. ngunyan, after na ma-determine kan committee, then i-ma-report sila naman sa plenary for another votation. Yes, sa magiboning committee report for the Committee on Justice na we found probable we are now submitting to the plenary. Kung ma-approve ka mo na i-file ang articles of impeachment, magibo kita ng article of impeachment, i-forward ta sa Senate. Ayun. So, Mabuyotohan naman duman. Pila ang boto duman. kasi almost 300 plus sila, di ba? So, ang So, i-forward doon. Oo. So, another votation yan. Actually, last year, sa Senate Boruto, almost 200 plus ang nagboto. Yes. And ang kaipuhan lang naman, Ano duman ba yun? sa... One-third or two-thirds? So, one-third, actually, ang kaipuhan naman, 115 yata. So, Yes. nagsobra. Nagsobra. Nagsobra eh. Nagsobra, nagsobre. Nagsobra. Ang kapot, yung pa ba ang magiging boto this time para ma-elevate sa Ladocan Senado for trial? Correct. Oo. So, yan. Hayawig pang proseso. Halawig pa eh. Kasi yung determination ninda within 60 days ba, yung determination, 60 days. Ang sabi ni Chairman Luis Ro, 66 session days. Bakong calendar days. So, kay Puan, mag-session sinda as many session to beat 60 days. Ang problema dyan, Sir Perch, recess na sa March 18, Bakasyon mabil na. kasi o June na siguro. kaya lang, hindi So, naman kung ang mga... aapurahon, madadaya na yan sa Senate. Hindi naman tabi attorney mga other side of the coin like this impeachment kasi syempre may political nature ini kasi mga tao din na yaon dyan eh. Kumbaga, kaya nga nipiglag sa political agency, Ngayon na, pinaglalagas sa bako duman sa Supreme Court kasi may halo ininin political character. So, ang hapot digdi, kung may impluensya ang Malacanang o i-impluensyahan or dai. Kasi usually, historically, talagang kung iguanin na marching order ng Malacanang, mabilis tabi attorney na mausad. correct. So, siyempre, ang ano dyan, ang permi, sa samuyang mga lawyers, perming, tama ba yung articles na kung isakat mo sa sa Senado, nagkaroon ba ng mapapatunayan ba na may tandisang paglabag sa konstitusyon? O pabul May violation. pagpapasuhol. Yes, may graft and corruption at iba pang mabibigat na krimen. Pagkanulo sa pagtitiwala ng bayan. Yan papasok uli. Yung grounds kung dapat ma-impeach si Sara. Ang ano lang diyan, pag may articles of incorporation na considered na siya as impeached, di ba? Yes.
Iba rin yung pagpapatunay for conviction sa Senate. So, historically, kung Kasi pag babalikan ta, conviction na sa Senate, may parusa na. historically, kung babalikan ta, last year, na-impeach ang Vice President. Kasi Na-impeach na siya. tabi, attorney, kasi di ba pinag-invalidate kan Supreme Court sa proseso? Impeach siya, tapos in-invalidate In-invalidate. ang Supreme Court. So as So, if hindi siya na-impeach. Considered newly born baby boy, si Yes, baby girl. ano yan, new proceedings. Oo. So, pero historically, tabi attorney, siyang pinakaunot na Vice President na possible in case madagos kasi considered newly born baby newly born proceedings. So, in case siya ang pinakainot din na in case na i-subject for proceedings. Sabihin na na ma-impeach, pero siya ang pinakainot na 2 beses pinagdangog, pinag-try. Para try lang sa Congress. Correct. Na yung naging final Na Vice President. na Vice President. Oo. Kasi na ibang Tapos istorya, as di ba? DepEd Secretary pa. Yes, concurrent ka, Defense Secretary. So, historical mo yan ng mga Duterte tabi, attorney. The first Asian Yes. former president na subject for ICC proceedings. Kasud ma, May balita na sa ICC. May latest na tayo sa ICC. may development na